Sayang naman daw, kakainin lang din naman. Yan ang isa sa mga madalas naming makitang comments sa Bento Baon videos. Pero bago yan, this is how I made pala Sophie Cell sa Bento Baon. Gumawa muna ako nitong blue background using rice na nilagyan ng butterfly pea flour powder. Using ham, ito naman yung magiging face ni Elsa. Very easy kasi kakot mo lang siya using scissors. And tada, may head ka na. For her hair, gumamit naman ako ng cheese. Using scissors, kinot ko lang siya kahit may balot pa siya. Realize ko na mas madali siyang gawin kapag nakabalot pa siya ng plastic. Try ko kasi na tinanggalan ko ng plastic tas saka ko kinot. Nako, napupunit talaga siya agad. This way, mas madali siyang i-cut. Huwag niyo lang kalimutan i-remove yung plastic. For her gulay, naglagay lang ako ng broccoli and mukha din siyang bushes, diba? For the snow naman, nagluto ako ng quail eggs tas hinati ko into half. Try ko kasi siya ilagay ng buo lang, gumugulong siya. So better to cut it in half para magstay siya in place. For Elsa's eyebrows, eyelashes, and yung eyes, nag-cut lang ako ng nori. Ilagyan ko din pala ng mayonnaise yan under para mas madali siyang dumikit. And then, a dot of mayo for the eyes para mas mukhang realistic. And then, nagdagdag ako ng mga pearls and snowflakes para yan mas mukhang maganda pa. So, kayo ano bang opinion nyo sa paggawa ng bento? For me, as long as it makes my child happy and excited lalo siya pumasok sa school, I would do it every day. Iba-iba din tayo ng love language. It's about respecting our differences and maging happy na lang sa kung saan masaya ang ibang tao. As long as wala tayong natatapakan, diba? I thank you. Spread the love, love!